Hi guys! Magandang buhay! Especially sa mga kapango. So for today's video, i-update ko lang kayo about sa kalagayan niya ni Mami Sam. Dahil ngayon last video namin ay na-share ko sa inyo na nagpupups nga si Mami Sam ng lusaw at wala siyang ganang kumain. Pero bago ang lahat, samahan niyo muna ako na lutuin itong ulam namin at ang ulam ng mga pango. So guys, ang lulutuin ko nga pala ay Bicol Express pero ang gagamitin kong meat ay chicken breast. So guys, please lang wag niyo po akong ibabash kasi hindi naman po ako professional cook. Ito pong pagluluto ko at mga ingredients ay para lang po dito sa aming bahay. Dahil lahat naman po tayo ay may iba't ibang way kung paano magluto. Dahil ready na nga ang ating mga ingredients, nagisa na ako dyan ng bawang at sibuyas at imimekos-mekos mo lang yan hanggang mag golden brown. At sinunod ko na nga itong chicken breast. So, bali, hiniwa ko lang siya ng pack cube. Bali guys, nilamas ko nga rin pala yung manok sa asin. Ewan ko rin, para kasing nakakatulong siya para mawala yung lansa. Kayo rin ba? Comment down below. Nagsimula na nga rin ako magtimpla. Naglagay ako dyan ng kalahating nor cubes na chicken flavor at ng paminta para may aftertaste at naglagay na rin ako ng patis para may konting ninamnam. At para hassle-free, ito na ng Coco Mama yung ginamit kong gata. Dahil wala naman kaming ibang mabibila ng gata, kundi doon lang sa palengke. Ang kaso naman, medyo kalayuan din kasi yung palengke dito, halos 2 barangay din. Pagkalagay ko nga nung gata, hinayaan ko lang siya ng kumulo para medyo lumapot. At after nun ay nilagay ko na itong ceiling green. So guys, tinanggalan ko nga pala yan ng buto dahil hindi naman kami masyadong mahilig sa maanghang. Tinikman ko na rin siya, ang kaso parang kulang pa siya sa timpla kaya nilagyan ko na rin ng konting asin. Imimekos-mekos ko lang yan at tatakpan. At ayan, after 2 minutes, luto na nga ang ating Bicol Express. Yummy! At dahil luto na nga ang mga pagkain ng alipin, charot, ang pagkain ng poor parent, lutuin naman natin ngayon ang pagkain ng mga pango ni Mami Sam at ni Lucky Boy. Pinaglaga ko nga pala sila ng chicken breast, patatas, carrots at nilagyan ko na rin ng malunggay para naman mas healthy. Salamat na lang din talaga dahil may tanim kaming malunggay. Hindi na kailangan manghingi at bumili. So guys, meron nga rin palang nabibili na moringa powder. Tinry ko kasi yon. Ang kaso, ayaw naman nilang kainin kapag yung moringa powder yung ginagamit ko para sa kanila. Kaya ito na lang malunggay na to yung ginagamit ko. Kasi sobrang healthy din talaga nitong malunggay. Hinalo-halo ko lang yan hanggang sa maluto. So guys, hindi ko nga pala siya pinakuluan ng ganung katagal dahil pumapait yung sabaw kapag matagal mo siyang niluto. Dahil luto na ang pagkain ng mga pango, itatransfer ko na ito sa kainan nila. So, ang uunahin ko muna ay itong pagkain ni Lucky Boy. Ilagyan ko rin niya ng konting dog food. At hindi mawawala ang paborito nilang chimken. Kailangan munang himayin yung mga chicken at hiwalay yung buto. Dahil hindi yan natutunaw sa tiyan nila at baka makabutas pa ng bituka. Kaya prevention is better than cure. So, hinati ko na nga yan chicken para hati sila ni Mami Sam. At nilagay ko na rin sa kainan ni Lucky. Imimix ko lang yan dahil baka hindi nila kainin yung dog food at yung gulay. After kong igayak yung pagkain ni Lucky, dito naman tayo sa pagkain ni Mami Sam. So, ganun din yung ginayak ko kay Mami Sam, nilagyan ko ng dog food, ng carrots at nung patatas. Tsaka nitong hinimay na chicken breast. At guys, huwag kayong mag-alala, yung ibang natirang pagkain ng mga pango ay itatabi ko muna at ilalagay ko sa refrigerator. Dahil pwede pa nila yung kainin mamayang hapunan or ng umagahan. At dahil ready na nga ang pagkain ng mga pango, dito naman tayo sa inumin ni Mami Sam. Dahil nga hindi maganda ang pakiramdam ni Mami Sam, papainumin ko siya nitong dextrose powder. So guys, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung dextrose powder, ito po yung hinahalo sa tubig, kahit na mahina sila or hindi sila nakakakain ay meron pa rin silang nutrients na makukuha. Ang una ko nga munang papakainin ay itong si Lucky Boy dahil pinaghiwalay nga muna namin sila ni Mami Sam. Dahil hindi ko pa nga alam kung ano nga ba yung dahilan kung bakit walang gana kumain si Mami Sam. Yung una nga ay ayaw pa niyang kainin at titingin-tingin lang siya. Akala ko ay nahawa na rin siya kay Mami Sam. Pero buti na lang talaga at kumain na rin itong si Lucky Boy. Ewan ko guys kung ako lang yung ganito. Pero kasi kapag nagkakasakit sila, nagigilty ako. Dahil feeling ko, nagkulang ako sa pag-aalaga sa kanila kahit na alam ko naman sa sarili ko na hindi. Dahil kumakain naman si Lucky Boy, dito na tayo ngayon kay Mami Sam. Kabado talaga ako ng 20 dahil nung una inaamoy-amoy lang niya. Pero thank you Lord dahil kumakain na ulit si Mami Sam at magana na ulit siya kumain. Sa pag-aalaga talaga ng poor baby, dapat ay meron kang mahabang pasensya at meron kang tiyaga, lalo na kapag sila ay nagkasakit. Kailangan mo talaga silang tiyagain para sila ay gumaling. Dahil wala naman silang aasahang iba kung hindi tayo lang na kanilang poor parent.
After nga kumain ng mga pango, ay pinainom ko na rin sila nitong multivitamins. Bali nakakatulong to para magkaroon sila ng appetite at maiwasan na sila ay ma-stress. At nakakatulong din to sa puso para maiwasan na lumaki. Thank you po Lord dahil hindi mo po pinabayaan si Mami Sam at magana na po ulit siyang kumain at buo na po ulit ang kanyang poops. So ayun lang po guys for today's video. Wag na po kayo mag-alala para kay Sam. Thank you for watching. Bye!